For today's video ay nag-iisa ako sa bahay mga nanay. Kaya naman, all around na naman tayo. Pero hindi ko nalang binidyohan ang mga gawaing bahay. Dahil alam ko, nagsawa na kayo sa mga gawaing bahay. Kaya sinimplihan ko na lang ang mga video ko ngayon. Pagpasensyahan nyo na lang mga nanay. Kumbaga mag-a-update na lang ako sa mga gawain natin sa araw-araw. Pagkatapos ko palang magpakain ng baboy at nagsampay sa mga nilabhan ko kahapon. Eto nga at magsusumbrero lang tayo. I-check ko lang ang kalabaw natin kung makakasilong ba sa pinaglagyan ni tatay kanina. Hindi man sobrang init ang sikat ng araw. Dahil nga medyo maulap, siguraduhin lang natin kung makakasilong ba o hindi. Dahil nga ang kalabaw ay mahina sa init, medyo boring ang nag-iisa mga nanay. Pero ako sanay na ako dyan. Minsan nga ay mas gusto ko pa ang nag-iisa. Magiging payapa kasi ang aking pag-iisip, kaya ang tanging libangan ko ay ang makinig sa mga dramang Ilocano. Nagpalit pala ko ng sombrero dyan nang lumabas ako. Pupuntahan na natin ang ating kalabaw. Mahirap na talaga ang pagpapastulan natin ng kalabaw. Mabuti na lang at may bakante rito na hindi natataniman na pagmamay-ari ng pinsan ni tatay. Okay naman ang pinaglagyan ni tatay sa kalabaw. Gusto ko lang makasiguro, kaya ililipat natin sa may tubig at malapit sa duhat. Mabuti na lang pala at may tulos dito. Meron na tayo agad pagtatalian sa kalabaw. Pero bago natin itatali, siguraduhin muna nating maabot niya ang lilim ng duhat. Pero kung sa bagay, may tubig naman dito sa baba. Siguro pag may time na si tatay, ibabalik na sa bundok ang kalabaw. Nakakapagod man ang pabalik-balik na pag-akyat sa bundok. Wala naman tayong pagpipilian. Pwede namang magdadamo na lang sa mga pilapil kung saan may mga matataas ng damo para hindi na lang umakyat sa bundok. Pagkatapos kung maiayos ang tali ng kalabaw, agad na rin ako umuwi mga nanay. Ikukuha ko din kasi ng makakain ng mga kambing. Tulad sa kalabaw natin, wala na rin papastulan sa kanila. Pwede naman sana sa mga pilapil, kaya lang kakain kasi sila ng palay mga nanay. Kaya nga kapag gantong nataniman na ang mga bukid, problema na talagang pagpapastulan sa mga alaga natin. Malalaki na ang mga tanim ng pinsan ni tatay. Ito kasi ang kauna-unahang tanim dito sa amin. Siguro plano nilang mag second crop, may patubig kasi sila galing sa bundok. Magtitiklop naman tayo ng mga nilabhan. At dito ko na nga rin tinatapos ang ating ganap for today's video mga nanay. Salamat sa inyong panonood. Bukas na naman po ulit.